Alright, good day everyone! Sa lahat ng mga kaibigan, mga followers at mga subscribers. At sa mga hindi ko pa followers and subscribers, follow and subscribe na po kayo. So ngayon po, bago mag-ensayo, ako muna ay magtatanim po ng kawayan. At para sa ganun, ito ay protection sa lupa na hindi basta aano rin pagka umuulan ng malakas, lalo na pagka lagi-lagi umuulan. Itong kwento ko lang sa doon. Itong ensayuhan na ito, yung kawayan na yan, tinanim ko siguro mga 2 taon na rin, mga 2 taon na halos. Mahigit 2 taon na yan. So, yun, napagsabitan ko na siya ng ensayuhan. So, napakalaking bagay, maliban doon sa proteksyon sa lupa, lalo na kasi kung nasa tabing ilog kayo, yung mga tipong ganyan, di kaya bahain para hindi aano rin yung lupa, mabuting tinataniman ng kawayan. So mayroon akong hinukay doon para hindi masyadong humaba, at ito yung aking itatanim. Okay, mayroong mahaba. Ang ginagawa ko sa kanya, hinuhukay ko siya para siguradong tutubo talaga. Okay, kasi pagka yung mga sanga-sanga lang, sinubukan ko magtanim noon pero hindi tumubo. Pero yung mga ganitong mga hinuhukay ko, yon tumutubo talaga sila. Tanggalin ko lang yung mahaba. Sorry. ayun. Para kasi sa ganun may makakapitan din kami pagka mag-iensayo ni Master. Baka biglang magkalakasan, magkatulakan, walang makapitan papuntang ilog, o mainam na mayroong makapitan. Sobrang haba, putulang kasi. Ayan, at ito ay maglalaglagan din yung dahon, pero last na nabubuhay talaga sila. Kahapon, nung 3 days ago, 4 days, ito naman tinanim ko rin. So, mayroon kaming malaki dyan. Ito para naman dito, para hindi basta-basta mahuhulog. At saka yung protection sa lupa, importante. Ayan. So, okay. Bago ko tabunan, lagyan ko muna ng tubig. Ayan, tira ko ng konti, mayroon pa ako isa . Ito, may makita-pita na, hindi na basta-basta to. Ayan, sa kumbaga, ayan, panlaban sa erosion. Tabing-tabing muna. At may isa pa ako. Ito. Isa din, lalagay ko doon sa puno dahil yung mga nandun malalaki na yun. Kaya lang, ang problema naman noon, yung kawayan pag nagbunga, so isang bagay na nalaman ko, kailangan putulan ninyo sa taas para hindi tuluyang mamatay. Kasi itong pinaglalagyan ko ng gulong, nagbunga din yan. So nang ninilaw na siya, naisipan ko putulan yung taas. Kaya yun, nakasurvive, naging green uli, nagkulay green. Kapag namunga yung kawayan nyo,
Huwag na ka maniwala dun sa mga pampaswerte sa negosyo. Hindi, mamamatay siya. Kaya putulan nyo para hindi tuluyang mamatay yung kawayan nyo. So ito naman, lalagay ko sa kanto para replacement dun sa mga namatay. Dadami na rin ito siguro kasi ito, 2 taon lang. Ilang puno na siya, 6 na yon. Madami na. Isa lang yun, ganito lang din kaliit yung tinanim ko. Yan, so ganito talaga itsura. Hinuhukay ko para siguradong tutubo. Opo. Kaya sa mga gustong magtanim ng kawayan, kailangan para sigurado kayo, mas maganda yung hinuhukay, talagang tutubo siya. Talagang ano ko siya, kumbaga napatunayan ko. Dahil yung mga tanim dito, maraming puno akong tinanim dito mga kawayan mo. Kumbaga pinaligiran ko na itong gilid ng ilog para hindi tangayin ng tubig tuwing lalo na malakas yung ulan, panay ulan. Kasi nung mga nakaraan talagang dinadala sa ilog yung lupa. So pababa ng pababa, panipis ng panipis. Pero nang mayroong kawayan na kasi yung ugat niya parang tinatahi niya yung lupa na haharangan yung mga tipong ganyan pagka yung dumadaloy na yung tubig talaga. Tabunan ko muna yung dun sa kanto. Ang aking panlaban sa lamok. Dahil dito sobrang lalaki talaga ng lamok sa tabing ilog kasi. Ayun, malaking bagay na yun. Yung nakapag kawayang planting muna bago ensayo. Alright? So, yun po, sa mga gusto rin magtanim ng kawayan, para sigurado kayo. Kasi gaya na sabi ko, sinubukan ko magtanim yung mga sanga na yung parang ganito. Mayroon namang nabuhay, kaya lang ang tagal, napakatagal. Sobrang liit pa talaga. Hindi siya tumutubo o nagsasaha yung mga tipong ganon. Nabuhay naman siya, kaya lang ang tagal talaga hanggang ngayon. Tinabunan ko na lang uli, pinalitan ko nung isa. Dahil ang tagal na, parang ano na siya, halos 2 taon na, ganun pa rin. Parang panghalaman lang siya, mga tipong ganyan. Ayawan ko lang sa ibang mga tipong mga sa bukid, o maaring mas maganda yung tubo, depende siguro. Kasi mas maganda lupa sa bukid, o siguro baka mali lang yung hindi lang tama yung nakuha kong pangtanim din. Maaring ganun po. Mga gustong magtanim ng kawayan, mas maganda hukayin ninyo at saka yun ang inyong itanim. So ang ginagawa ko, humuhukay muna ako bago ko tuluyang hukayin yung aking itatanim, para pagkabunot ko doon, salpak na agad. Tapos konting tubig para kumbaga mayroon siyang masipsip na tubig bago siya tuluyang sarahan. Okay, salamat! Hanggang sa muli!